Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so kung kayo po ay anti-Tulfo, wag na po ninyong panoorin ang video na ito dahil mahihirapan po tayong magkasundo. Dahil ang aking opinion po sa lahat ng mga video na aking ginagawa, sa lahat ng mga opinion ko na aking sinasabi, ay nakabase po sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas. Kung paano ko naiintindihan at kung paano ko inuunawa ang saligang batas, doon po ako nagdedesisyon. Okay? Pero personally, hindi ko po kilala si Senator Erwin Tulfo. Hindi pa po kami nagkikita ni Erwin Tulfo. At ayaw ko po kay Erwin Tulfo. Pero kung titignan natin ang sinasabi sa ating saligang batas o yung ating konstitusyon, maaaring wala tayong magagawa kahit ayaw natin doon sa tao. Okay. So, noong mga nakaraang taon, noong panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte, siya po ay iminungkahi ni dating Pangulong Duterte na pamunuan ang Department of Social Welfare and Development, DSWD. Pero hindi po ito naging matagumpay dahil kinwestiyon po ang kanyang citizenship, no? So sa makatuwid, sa madaling salita, ay hindi po siya natuloy na pamunuan ang DSWD dahil sabi nga po ng ilan sa mga eksperto, siya daw ay hindi Pilipino, siya po ay hindi Philippine citizen. Okay, so ganito po ang nangyari. Siya po ay ipinanganak sa Tacloban, Leyte. So basahin natin yung kanyang biography. So, titignan natin, Erwin Tulfo. Okay, sige. So, si Erwin Tulfo ay ipinanganak po sa Tacloban, Leyte. So, definitely, by birth, siya po ay isang Pilipino. Ngayon po, noong 1980, ay siya po ay nag-ibang bansa, no? At nagpunta sa Amerika. In-acquire po niya ang US citizenship. Okay? At siya po ay nagtrabaho doon sa Amerika bilang men in black or men in uniform, bilang isang militar, sundalo. Okay? So sa makatuwid, siya po ay American citizen. Hindi po siya Philippine citizen. Kaya hindi siya maaaring maupo, mamuno, o kung anumang posisyon dito sa Pilipinas. Okay. So, para po sa akin, sa aking opinion, base sa aking opinion, hindi po siya dapat ma-disqualify. Siya po ay masasabi nating Pilipino. Para sa akin, sa aking opinion, siya po ay Philippine citizen. And therefore, siya po ay allowed, dapat, at payagang manumpa bilang senador. Dahil ang tinitignan ko dito ay yung paraan bakit at paano niya nakuha yung pagiging US citizen. So, nagpresenta po siya ng mga pekeng dokumento para siya ay kilalanin bilang American citizen. So, ibig sabihin, the way he acquired his US citizenship was void ab initio. No? The way he acquired his US citizenship was void ab initio. Okay, mali na
yung mga dokumento, peke na yung kanyang mga dokumento na ipiniresenta sa Amerika noong siya ay nag-a-apply doon. So therefore, ang magpe-prevail pa rin ay yung kanyang unang citizenship, which is he is a Filipino. Okay? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, kayo po ay nagpakasal. Okay? Nagpakasal po kayo, legal ang inyong kasal, tama, maayos, sa mata ng Diyos at sa mata ng ating saligang batas. After 10 years, kayo po ay naghiwalay ng inyong asawa. And then, makalipas po ang 5 taon, muli ay nag-asawa kayo. And then, nagpakasal kayo. Ngayon, ang tanong dito, legal ba yung kasal ninyo sa pangalawang partner? Yun po ay illegal dahil kasal po kayo sa una. Bakit? Kasi nagpakasal kayo, alam mong legal yung unang kasal ninyo. So from the start, void na po yung second marriage po ninyo. Dahil hindi po sinunod yung proseso. Hindi po tama. Pwede kayong magpakasal kung meron kayong panghahawakang dokumento na kayo ay annulled na. O sa Amerika, kayo ay divorce. Pwede kayong magpakasal muli. Pero dito sa Pilipinas, if you are not annulled rather, then you are not allowed to get married again. Kailangan muna ninyong mag-file ng annulment case. Pag naaprubahan ng korte at sinabi ng korte, you are officially and legally annulled, then pwede na kayo uling magpakasal. So, ganun din po doon sa citizenship ni Senator-elect Erwin Tulfo. Siya po ay ipinanganak sa Tacloban, Leyte. 1960s. Ngayon, no 1980s, siya po ay nagpunta sa Amerika, nag-TNT, at sa kagustuhan po niyang mabuhay, ganyan, nag-file siya ngayon ng American citizenship. So, nagpresenta siya ng mga dokumento para patunayan na siya ay Amerikano. So, yung mga dokumento na piniresenta niya ay mga obviously peke para mapaniwala ang korte sa Amerika na siya ay American citizen. So, from the start, when he acquired his US citizenship is fake, yun po ay maituturing nating void ab initio or void ab initio kung tawagin sa ating legal parlance. Okay? So, itagpo ninyo ang mga mahuhusay na abogado at baka po may sarili silang opinion pagdating sa citizenship, no, ng isang tao, lalo na po yung mga kandidato katulad ni Senator Erwin Tulfo. Okay, so ako po ay umaayaw sa isang kandidato, hindi dahil sa ayaw ko lamang dun sa tao. Ako po ay umaayaw sa isang kandidato dahil meron po tayong basis, meron po tayong tinitignan at meron po tayong basihan, no? Kung wala pong matindi at mabigat na basihan kung bakit ayaw natin dun sa isang politiko, ay hindi po yan pwede. Lagi ko nga pong sinasabi, lagi nating pagnilayan, lagi nating i-anchored ang ating mga desisyon, ang ating paniniwala kung ano ang nakasulat sa Constitution at kung ano ang nakasulat sa ating saligang batas. Okay, so kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. Ayan, itag na rin po ninyo si Senator-elect Erwin Tulfo. Baka pasalamatan niya pa ako dito dahil binigyan ko siya ng isang magandang laban kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa mga kumu-question sa kanya. Thank you.